Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inabot po ng ating vlog ngayong Martes ng umaga. Ayan na. Ito po yung kabayan Monda to. Siyempre, naku, maginaw pa rin dito. Maginaw. Pero mas maganda weather ngayon sa Toronto, Greater Toronto area. Ayan. Siyempre po, kaya ako nag-vlog ngayon ay maganda yung balita. Unang-una. Dito po sa Canada, balik trabaho na ang mga postal employees, staff, yung mga nagdi-deliver ng mga sulat at packages. Ang tagal bago po nakialam ang gobyerno para magtrabaho yung ating mga kababayan at may deliver po yung mga sulat. Mabigat po rito kasi maraming mga Canadian, lalo yung mga senior, sa tumatanggap ng mga cheque. Yun, kaya marami na po ang nagreklamo nun. Kaya nga po, ayun, pangalawang magandang balita sa Pilipinas naman, baka nasa Pilipinas na po ngayong oras na to, yung si Mary Jane Veloso, yung kababayan po namin sa Nueva Ecija, taga Nueva Ecija yan na hinatulan ng bitay sa Indonesia sapagkat noong 2010 ang tagal na po, mag-15 years na siyang nahuli doon na may kargadang 2.6 kilos ng heroin yata yun, shabu or whatever, basta illegal drugs. Ayun, ang katwiran niya ay hindi niya alam na may droga nun, pinadala lang sa kanya yung bag na yun, yung kanyang recruiter para magtrabaho dyan sa Jakarta o sa Indonesia. At any rate, through the intercession of talagang si Pinoy Aquino, si Presidente Pinoy Aquino pa noon, ang nag-umpisang makipag-usap sa Indonesian government, sa Presidente, na hindi naman ginawa ng aksyon nitong si dating Presidente Digong Duterte, sapagkat galit nga sa droga si Digong noon Kung ano raw ang ginawang kasalanan ng Pilipino sa abroad, tanggapin niya, bita yung hatol. Kaya nagkaroon ng investigasyon, remember 2015, babarili na siya. May 13 ng babaril sa kanya. Death penalty po kasi sa Indonesia. Sa Pilipinas po, walang death penalty. Tinanggal yan. Kaya habang buhay lang ang kulong sa mga nahuhuling heinous crime. Ayun. Ako, bayag ako ibalik yung death penalty sa Pilipinas. Basta heinous crime. Lalo yung mga rape sa mga bata. Ayan, yung matitinding paggamit ng droga. Yung mga drug lords, binibita yan. Anyways, wala po Ayaw nila ibalik yung drug or rather death penalty sa Pilipinas. Ayaw, maraming mga So magandang balita po yun through sa pamamagitan po ng ating Pangulong BBM o Bongbong Marcos. Ayan, nakausap yung, lalo na yung bagong presidente ngayon. Or yung after sa bagong si Widodo yata yung presidenteng unang nakausap ni Presidente Bongbong. Ginawa ng paraan, nakipag-usap hanggang sa pinatawad na nga, tinanggal yung death penalty rito kay Mary Grace Veloso. At yung bagong presidente po, nagpunta pa yun sa Pilipinas, kinongratulate ni Bongbong Marcos. Ganun kagaling yung presidente natin. Hindi kayang mag-isip. Ito hindi naman po panlilibakan, pero yung mga drug addict, yung mga bangag na, hindi kayang mag-isip ng diretso, hindi kayang umaksyon ng magaganda para sa ibang tao. Puro pansarili ang iniisip ng mga true addict. Tuyot na utak yun. Panay ang tira ng Duterte kay Bongbong, bangag, addict. Hindi bangag at addict. Napatunayan na ng Pangulong. Hindi siya bangag, hindi addict. Mas bangag addict pa nga itong dating Pangulo
Sinuportahan ko yun nung araw, believing na kaibigan ng mga Pilipino itong si Duterte. Kami nga, naging close pa kami dyan nila Pacner Ron de los Reyes at dating ABA President and Congressman ng 1st District Manila, Manny Lopez, nung kapanahon na ng ABAP Go for Gold nung araw. Ayun talagang ganun Ka-appoint lang nila sabi silang in-appoint ni Mayor Mel Lopez. Si Mel Lopez sa Maynila, Mayor ng Maynila, at si Duterte naman sa Davao City noong 1986. Nung si Cory ang naging presidente. At any rate, balikan natin to. Nakaraan yun at talagang nabago na ni Presidente Bongbong Marcos. Pero patuloy pa rin ang drug war ng gobyerno. Pero walang patayan. Re-rehab. Ikukulong, hindi papatayin. Anyways, patuloy po investigasyon dyan ng ICC. At nang nakita nyo sa Quadcom, natukoy na lahat yung mga ginagawa sa EJK nung araw. Kaya kakasuhan yan si Digong Duterte. I believe magkakakaso yan. Susubaybayan po natin yan. Balikan po natin si Mary Jane Veloso. Talaga pong hindi niya alam. Ayun, napatunayan. Nahuli yung mga recruiter niya. Nakakulong ngayon sa Pilipinas. At binigyan ng second chance sa buhay ng Indonesian government, ng Pangulo nun. Itong ating kababayan. Kaya po, ang alam natin, ako nababasa yun, so Miyerkules. Miyerkules na dyan sa Pilipinas dito, Martes pa lang. Kaya alam ko, parating na dyan sa Pilipinas, so baka dyan na mamaya, itong si Mary Jane Veloso. Pero hindi diretso po yan sa correctional, sapagkat bilanggo pa rin siya as far as international law, yung kasundo ng Indonesia at saka ng Pilipinas sa pag-transfer ng international prison. At any rate, ang maganda nito kapag binigyan ni Pangulong Bongbong ng clemency o pardon itong si Mary Jane after 5 days na yan na dumating, ay pauuwiin na yan. Hindi po makakauwi pa ngayon yan sapagkat dadaan pa yan sa masusing physical, mental, at lahat ng test sa kanya ng Pilipinas naman. Ayan, ite-turnover siya ng authorities ng Indonesia sa ating mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, sa Kulungan, Bureau of Correction. Ayan, mag-i-stay pa yan ng 5 days. Pero malay natin, ilang araw pa bago magpasko, 9 days, 8 days. Kung 5 days ron, baka Pasko nandun na siya sa Nueva Ecija. Santo Domingo po yata sa kababayan namin ni Dr. Nestor Bobila yan. Merry Christmas, Dr. Nestor Bobila and Beth Bobila, si Giancarlo. Sa kayo magwapo mukhaan, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko. At happy birthday nga pala sa aking kumarin Sendang. Birthday niyan ngayong December 15 or 16 yata. Ayan. And of course, yun po ang magandang balita. Babalik na sa trabaho ang mga post office, yung mga mail server. Ayan, yung magtatrabaho sa mail poste dito sa Canada. Tapos na po yung strike nila. Hindi ko malaman, nagkasundo ba sila sa hinihinging mga demands. Pangalawang magandang balita, baka nasa Pilipinas na, uuwi na po ang dating death convict na kababayan nating Pilipina. Si Mary Grace Veloso ng Nueva Ecija. Yung pangatlo, may pangatlo ko baka hindi ko na ma-discuss ng mahaba. Nag-resign na nga yung mga matitinding minister ng liberal ni Prime Minister Justin Trudeau. Nanganganib na siyang mag-resign or mapersang magkaroon ng election.
Ayan, kapagkat nako, marami na pong tumitiwalag sa cabinet nitong si Justin Trudeau. Wala ang napakapangit ng kanyang pagiging first lang siguro, yung first 4 years niya, pero sunod-sunod na ang sasama. Kaya nga, nako, may isa pong Pilipina, MP, na taga dyan sa Mississauga. Hindi ko nababanggitin ang pangalan mo, wala ka naman nagawa para sa Filipino community. Kung ako siya, mag-resign na rin ako. Andiyan ka pa, nagiging spokesman ka pa. Ng Prime Minister, hindi naman magaganda yung sinasabi mo. Nag-iisang Pilipinong member of the parliament po, taga Mississauga yan. Wala, I believe mahihirapan kang manalo sa susunod na election. Well, Pierre Poilievre, o Poilievre, or Pierre, baka yan ang pumalit na Prime Minister. Kaya mag-uusap na kami siguro ng ating kababayan na nandiyan sa partido PC o Conservative Party. Well, yun po ang ating balita ngayon at sana naman magpasko. Gusto ko mag-live broadcast po sa YouTube channel at sa Facebook page ko. Sundan nyo po ang aking Facebook page, Ramon Datol o Datol Order. Ito po yung Kabayan Mon Datol direct from Toronto, Canada. Congratulations kay Bongbong Marcos, kay Presidente. Yan, napauwi yung ating bibitaying OFW. Ganun kamahal ni Presidente Bongbong ang mga OFW. Ayan, at balik trabaho na mga nagdi-deliver ng sulat, packages at mga cheque. Maraming salamat po. At tayo po ay babati muli. Merry Christmas and a Happy New Year. Ito po inyong kabayan. Magandang umaga po. Sana bigyan nyo po konting pansin. Please like, share, and subscribe sa mga maliliit na YouTuber tulad natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.